sabi ko na malapit ako talaga na. Masarap na ito maligo sa malamig na tubig. Okay, yan po ay napakasarap ang puri sa Panginoon. No? Hindi po malatawaran. Kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, doon lamang po natin dinadala ang lahat nating hinaing, ating mga damdamin, dinulog sa ating Panginoon upang siya po ay tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang sa ating mga pangangailangan financial, material, higit sa lahat, ang ating pangangailangan sa spiritual na buhay. Dahil dito po nakasentro ang ating paglilingkod sa ating buhay spiritual. At bakit tayo ay laging nandito? Every Sunday, dahil tayo magpupuri ng dahil po sa ating spiritual na buhay sa harapan ng Panginoon. Anyway, pasaya po muli natin ang text natin sa chapter 23, verses 33 to 43. Sabi dyan, umpisa natin sa 32. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hati ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasukutan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood ang mga tao at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pagulok ng bayan. Sinabi niya, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo na hindi rin ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuyan, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang sarili. Isinulat nila sa kanyang unan, ito ang hari ng mga Hudyo. Dinuyarin siya ng isa sa mga sariling nakapako. Malaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon ang sarili at pati na din kami. Ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito, walang ginawang masama. At sinabi pa si Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-aaral. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Panginoon. Manalangin tayo. Magpalang Diyos, makapangyarihan sa iyong mga anak na lingkod na pagpili. Ngayong umaga sa iyong aming pagpili, ang aming mga spiritual na pagpili upang makanood lamang sa iyong mga salita. Panginoong Diyos, masalangit ka, ang Diyos niya para mamisa. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga lingkod ng tunay na sa mga sa iyo. Ngayon po sa mga lugar, amin pong tutok na sinas at aalamin ngayong salita upang kami lumalim sa relasyon at pag-ibig sa iyo tulad ng ginawa ng mga lingkod na unang panahon na kami rin inabot nila nang dahil sa kanilang paglilingkod at puso, paglilingkod at pagmamahal sa iyo, inabot nila ang oras. Ngayon, Panginoon, sa kapangyarihan ng isang Espiritu, maas kami.
Nakapo ay magkakaroon ng iwasan na kaya ang pagkaan sa mga oras ito hanggang sa matapos ang aming pagkaan. Sasalisigin po namin ang mga salita ng ito upang ito namin malaman at maulawaan upang magbigay sa amin ang lakas ng ito at natunay. Samahan mo kami, tinangin lingkod, itago mo lamang sa iyong wala na kapangyarihan at sa iyong salita, sa iyong lingkod, upang makita ang iyong kabanal at hindi ang sa amin. Pagalihin ka sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung bakit po natin binigyan ng isang title, isa pang kaluluwa. Isang kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Amen. Paano binigyan ni Jesus ang isa't isa sa atin ng kahalagaan upang makapiling niya na kung tutusin, sino ba tayo sa kanyang harapan? Sino ba tayo upang tawagin at iligtas ng Panginoon sa kapahamakan? Ano ang dahilan ng kanyang kamatayan kung bakit siya naparito sa lupa at binigyan ang kanyang buhay upang tayo ay mapunta doon sa magandang kinabukasan at makatalaw? Tandaan natin, 3 krus sa burol ang nakatayo na nakita natin. Sa lugar na yun, maraming krus na pinakuan ng mga magnanakaw o nagkasala sa bayan, nagkasala sa mundo, nagkasala sa mga hari, nagkasala sa lupa. Ngunit may 3 krus ang tanging binanggit sa Biblia na kung saan ay napakot ang 2 witness at 2 magnanakaw na iyon. Yun ay isang nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. At sa gitna nila nandun ang ating Panginoon. Na hindi dapat naroon ang Panginoon dahil siya ay hindi naman talaga magnanakaw. Dahil siya ay hindi naman mamamatay tao at hindi naman masama. Bakit ang Panginoon ay pinako sa krus? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan kung bakit ito nangyari? Si Jesus ay namatay doon sa pagitan ng 2 kriminal or magnanakaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Isang namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ngunit ang 2 namatay ay sa kasalanan nila dito sa lupa. Sa kasalanan nila sa mundo, sa kasalanan nila sa mga tao. 2 nagkasala, isang inosente. Bakit kaya? Si Jesus at ang mga makasalanan ay kasama niya. Dahil sa propesiya sa Isaiah chapter 53, verse 12, kung bubuksan natin Isaiah chapter 53. Noon pa man ay talagang nagkaroon na ng propesiya patungkol po sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi dito sa verse 12, Isaiah chapter 53 verse 12, na nabanggit na bago pa man ipinadala ang kanila, ay ito na ang sinasabi ng Diyos. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Diba? Noon pa lang, mayroon nang sinasabi ang banal na kasulatan na pinauna na ng Diyos na ang kanya ipapadala ang siyang magbabawi ng kasalanan ng sangkatauhan. Paano na ito ginawa? Para talino at para saan ang ginawa ng Panginoon. Tulad ng sinabi ko sa iyo sa ating title, isang kaluluwa ang mahalaga
sa harapan ng Panginoon. Kung bakit tayo nandito, ikaw at ako ay pinahalagahan ng Diyos sapagkat ikaw ay may kaluluwa na galing sa Panginoon, na tayong lahat ay mula sa Diyos, Kanya itong nilikha at talagang pinapahalagahan niya dahil ito'y pinagpaguran niya, minahal niya ang kanyang nilikha. Kaya gusto niya, ayaw niyang masayang at mawala ang kanyang pinagpaguran at ang kanyang mga nilikha tulad ng tao. Yun ang purpose kung bakit ang Panginoong Hesus ay pumunta sa lupa. Kung bakit ang Panginoong Hesus ay naggawa-gawa pang ibigay ang buhay, nagpahirap pa siya, nagdahil lamang po sa isang kaluluwa. Tutusin, makapangyarihan ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, kaya niyang lumikha ng katulad mo, ng katulad ko. Kaya niyang lumikha ng taong matuwid na susunod sa Kanya. Amen. Dahil siya ay makapangyarihan. Subalit, bakit ginawa pa ng Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon? Bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon na tayo ay makabalik loob sa Kanya. Dahil hindi niya winawala ng kabuluhan ang regalong ibinigay sa iyo at sa akin. Ano yun? Ang regalong ibinigay sa iyo at sa akin, yung free will, na tayo ay maging malaya sa harapan ng Diyos, na gawin ang kalooban niya at doon natin ang papurihin ng Panginoon. Bakit natutuwa ang Diyos kung bakit nagmamanifest sa atin yung free will na ibinigay at inirigalo sa iyo at sa akin? Dahil yun ang gusto niya, ang makita niya ang kapangyarihan niya sa buhay ng tao. Tuwang-tuwa ang Panginoon kapag nangyayari sa bawat isa sa atin ang Kanyang nilikha, ang Kanyang kapangyarihan. Doon po siya nakapapurihan. Ngunit, sabi ko sa inyo, kung ang tao ay hindi tatalimak sa Panginoon at sa salita niya, nalulungkot ang Diyos. Hindi niya talaga tayo dinisahin para doon, para saan? Hindi niya talaga nilikha ang tao para dalhin sa impyerno. Hindi niya nilikha ang tao para bigyan ng kabigatan. Hindi niya nilikha ang tao para paglaruan. Dahil natatanging pag-ibig ng Diyos ang bumuo para tayo ay napunta at Kanyang nilikhain sa mundo ito. Walang ibang rason kung bakit tayo nilikha nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kung bakit tayo nandito. Yun ang purpose, yun ang dahilan ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating lahat mga tao. Kaya lang nalulungkot ang Diyos. Ang Panginoon nalulungkot. Kung ang tao ay wala ng panahon sa Kanya, gaano niya pinahalagahan ang isang kaluluwa na ang tao matigas sa ulo, ayaw sumunod, gustong gawin ang kagustuhan niya, na bagamat mapapasama siya, ayaw pa rin makinig sa Panginoon. Tingnan nyo. Tingnan natin ang history kung paano kung napasama ang Panginoon sa mga kriminal. Itinuring na kriminal ang Panginoon ng dahil lamang sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan na wala naman talagang kasalanan ng Panginoon. Napatunayan po yan mismo sa harapan ng ipinako sa krus. At nagpatunay niya yung isang kriminal na ipinako. Tignan natin ang cross ng Panginoon Jesucristo, kung paanong pinahalaga niya ang isang kaluluwa. Kaluluwa. Bakit dininisan ng Panginoon? Bakit gustong-gusto niya ang isang kaluluwa ay hindi mapunta sa impyerno? Kung bakit tayo ay pinahalagahan ng Panginoon nang dahil sa napakagandang plano
napakagandang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin ang makasama niya doon sa original na kanyang plano. Nakapiling natin ang Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi ang sumunod. Purihin siya, paglingkurin siya, at ang Diyos ay magbubuhos ng biyaya sa ating lahat na hindi mabilang-bilang at masukat ng marami ng sino mang tao sa mundo ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon sa isang tao. Ano yun? Number 1, ang habag ni Jesus. Habag. Gaano ka at gaano ako, gaano tayo lahat kinahabagan ng Panginoon. Kung tutusin, hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Wala tayo, hindi tayo kabilang sa plano ng Diyos. Tanging ang mga Israelites lang ang pinangakuan. Sa Hudyo, ibinigay ang pangako. Pero hindi naman tayo Hudyo, hindi naman tayo Israelites. Bakit nakasama tayo? Isa sa dahilan kung bakit sinama ako nang dahil sa iyong kaluluwa. Nang dahil sa ating kaluluwa na mahal ng Panginoon at ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa kapahamakan na sinasabi ng Biblia, may dalawang bagay na pupuntahan ng tao. Una, kapag ang tao naging matigas at naglampastangan, taksil sa harapan ng Diyos, ay pupunta doon sa hinanda ng Diyos sa impyerno na kasama ng hukbo ng demonyo. Ang pangalawa, ay ang hinanda ng Diyos para sa mga kanyang tunay na anak at naglingkod ng tapat ay ang kanyang paraiso. Ang langit na hinanda ng Diyos, sasabi noon, pupunta ako sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Isang bagay ang hindi kayang tapatan ng sino mang tao, ng sino mang may kapangyarihan sa mundo ito, ang ginawa ng Panginoon at ang kanyang plano. Amen. Napakahiwaga ng salita ng Diyos. Ang habag ni Jesus. Paano natin naranasan ang kapangyarihan at habag ng Panginoon sa buhay natin? Paano mo malalaman na ikaw ay nananatili ngayon sa habag ng Panginoon? Nang dahil po, ikaw ngayon ay nagsuko sa Kanya, ang Panginoon ay nananahan sa puso ng sino mang tao na nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tingnan natin, ano ang ginawa ng Panginoon sa mga taong nanunuya? Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa mga taong suwail at maninira, paparata ng masama sa kapwa? Ano ang sinabi ng Panginoon? Tingnan natin sa Matthew chapter 27 verse 44. Tingnan natin ang sinabi dito. Chapter 27 verse 44. Matthew 27. Verse 44. Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Diba? Nilait, nakisama pa sa mga taong nasa baba na nagsumisigaw, ipako sa krus, patayin ang magnanakaw, pinatakan ng Panginoon ang magnanakaw. Kahit hindi naman siya kriminal, hindi naman siya magnanakaw, ang lahat na kasamaan ay pinataw sa kanya. At nakisa pa ang isang mga nakapako sa kanya. O diba, nakita natin? Pero ano sabi niya? Kung nagsali pa yung isang magnanakaw na kriminal para tuyain ang Panginoon na imbis na Panginoon, kahabagan na ako dahil nasa bihit na ako ng kamatayan.
Maraming ganun, mataas pa rin ang pride. Even sa Christian, labang-laba na, down na, ayaw pa rin sumuko sa Panginoon. May mga Kristiyano, ang akala niya, malakas pa siya. May mga mananampalataya na ang akala niya, kaya niya pa. Pero ang totoo niyan, gumagapang na siya at halos hindi na siya makatayo. Pero mataas pa rin ang pride. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya nga, minsan, madaling tangayin ng pride ang tao na dahil po hindi marunong magsambit sa Panginoon. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Ano ba yan, Lord? Puro na lang pagsubok, puro na lang kahirapan, puro na lang karamdaman, puro na lang magtutuya. Yan na nakikita natin. Pero mapalad ka, kapatid. Sabi ng Biblia ng Matthew, mapalad ang mga tao na gugutom, na uuaw, na hirapan, tinutuya. Napakatasabi niya, sinasamahan siya ng Diyos. Ibig sabihin, lumalago ang buhay spiritual mo kung ikaw ay nakakaroon ng mga persecution sa buhay. Hindi po yan ibig sabihin na kung bakit ikay nakaranas, iniwanan ka na ng Panginoon. O tayo reklamo minsan, tingnan mo itong napako sa cross. Napako na, reklamador pa. Napako na, nanunuya pa. Tapos talaga ang friend nito, ang yabang talaga nito eh. Imbis na magpakumawa na, tinuya pa rin. Kung ikaw nga talaga ang Kristo, sige nga, bawa mo sa diri mo, bawa mo man kami. Diba? Hinahanap niya pa. Initestay niya pa talaga kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga, don't provoke me. Minsan, ang Kristiyano, ganun din. Pupunta lang ako rin, Lord, pag nangyari ng gusto ko. Saka lang po, Pastor, kasi meron akong iniigilan na, hindi na talaga iniigilan. Huwag mong subukin ang Panginoon. Sa mga bagay na inaakala mong hindi kayang gawin ng Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Kung tayo nga nakagawa ng magandang bagay, tayo pa ang Panginoon. Nasabi ng Biblia, kung kayo bang mga tao sa mundo, mga ama, ay nagbibigay kayong sa mga anak nyo, mga masasama kayong ama, pinagpapala ninyo ang mga anak ninyo. Lalo pa yung amang nasa langit, na may bigay ng buhay nyo, na may bigay ng buhay natin lahat, na tayo ay pagpalagay ng Diyos. Yung mayroon pa talaga ugali, yung isang magnanakaw, o kriminal na. Ibig na humingi ng tawad, hindi, nagpunta pa yung Lord. Si Jesus ay nahabag. Nahabag siya sa mga taong makasalanan at kung paano sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Diba? Imbis na sumpahin o sabihin ni Lord na, sige, natagatapayo mo, magtios ka sa impyerno. Pero sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi siya nang bitaw ng mga bagay na masasaktan tayo. Kundi laging pagpapakumbaba. Laging may kababaang loob ang Panginoon. Kaya nga siya ang number one, Christ-centered ang buhay natin. Amen. Wala tayong ibang pagkukunan ng example, kundi si Christ lang kasi siya ang number one na nakagawa ng lahat ng bagay para mapapurihan ng Ama. Mapapurihan ng Diyos. Sino bang tao dito ang makagawa na higit sa lahat na ginagawa ng Panginoon Jesus? Wala pa po. Sa kunting bagay lang na pag-ayo, hindi natin kaya gaya ng Panginoon. Magkaya na tayo ng isang oras, 2 oras, 4 na oras, gutom ka na. Pero si Kristo, 40 days and 40 nights. Magkatang gutom, pero hindi pa rin natinan. Siguro tayo, kung gutom na tayo, lutuan tayo masarap. Inahain sa harapan natin, hindi ka kaya matindasyon na niya. Ang luto, may sinigang, may fried chicken, may adobo, may lechon, tasting ka. Okay ka kayo sa Satanas, dito ngayon. Joy, nagpasing ka ngayon, Joy, may lechon ako.
May adobo ako. Baka, minsan madagal tayo. Lord, pwede na mag-break tayo. Lord, pwede na mag-break tayo. Tapos na din naman ako mag-break. Kasi masarap ang dyan inayos sa akin. Pero si Christ, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. Lumayas ka Satanas. Italayas din ni Jesus Christ. Kaya nagtagumpay ang Panginoon dahil ginamit niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tandaan natin, ang number one na accuser, Satanas, ay gumagamit ng matatamis na pananalita para makitag ka, para masilot tayo. Ngunit matalino ang Diyos na binigay sa atin ang karunungan na hindi tayo dapat magpatinag. Amen. Hindi tayo magpaloko, magpadayak sa gawa ng Diablo. Tignan nyo, kung ang Panginoon ay tulad ng tao na mga galitin, alam mo, sinabihan ka, ikaw nga, sige daw, baba mo lang sa diri mo, pumundo ka lang dyan ta. Kita ka to, alipot ang pasensyata. Bawiyo, dawat na siya, nanaangon pa, nagmumulto pa ng dating pagkatao. Nasabi nga nito sa Lord, memory mo sa Diyos na wala na dating pagkatao, siya ibago na. Ano ba? Mahina talaga ang tao, mahina tayo, pero kung ang Diyos ay kapiling mo, ay pinagtatayuan mo ang salita ng Diyos, ay magtatagumpay ka. Dahil yan po, ay nakita natin kung paano ang Diyos kumikilos sa mga tao na dapat sa Kanya. Dahil hindi niya binababayaan ang Kanyang mga anak. Amen. Ano pa? Dapat tayong mabagitin tulad ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang mga saksi. Kahabagan din natin ang mga tao. Kumusta po ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay? Inaabot po ba natin sila ng kanyang salita? O wala na tayong panahon para abutin ang ating mga mahal sa buhay? Kung paano inabot ng Panginoon ang makasalanan, tayo po ba, inaabot pa rin po ba natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi ka nakakilala sa Panginoon? Alam ko na minsan yung mga bagay kayo nararanasan na sobra na. Minsan sa kabila ng mga pag-iinsulto ng mahal natin sa buhay, kapatid, kamag-anak, ay minsan nararanasan natin ang kailangan. Sabi ko nga, huwag tayo nilito dahil ang kaluluwa ay mahalaga kay Lord at isang kaluluwa. Kaya huwag tayong huminto kung ang ating pamilya ay lagi tayong nakikita na wala naman tayong masama na ginagawa, o kaibigan mo, kapitbahay mo, ipagpanalangin mo pa rin. Diba? Di ba si Christ, kahit tayo nilsunto, Ama, patawarin mo po sila. Kahit dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi minsan talaga, hindi tayo naunawaan ng mundo. Kasi tayo ay nilaman ng Diyos, hindi na tayo kabilang doon sa gawain ng mundo, sa pamumuhay ng mundo, na tulad ng dati tayo nakikisama sa kanila. Kaya nga, hindi na tayo maintindihan nila. Kaya gagawin natin, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay at kaibigan, kamag-anak, upang maintindihan nila kung ano ang ginagawa natin patungkol sa salita ng Panginoon. Ako po'y may nakita na vision. May isang babae na kulay dilaw, red, yellow, ang kanyang suot na pantalon. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Pinapakita mo sa akin. At minsan kasi, may mga vision na pinapakita sa akin ng Panginoon. Hindi nawawala yun. Lord, haba ako ng nalangin. Nanalangin ako ng last Sunday. Last Sunday nanalangin ako dun sa kwarto. Lahat ng mga pinanalangin ko, gawain. Pero may isang hindi niya binibitawan sa paningin ko, sa vision ko, yung isang babae na nangangailangan ng tulong. Na kulay yelong damit at malungkot siya.
At ang pantalon niya, may mga bulag-bulag na yellow, red, black. Ayun ang nakikita ko. Lord, ano ang mensahe mo dito? Sabi niya, isang kaluluwa ay mahalaga sa atin. Gaano natin pinapahalagahan ang isang kaluluwa? Kung ang Panginoon ay binigyan niya ng halaga ang isang ito sa atin, paano natin ito pinapamuhay at ginagawa na paalagaan din ang bawat kaluluwa? Nasa harapan natin, nasa kapitbahay natin, katabi natin sa pagtulog, kapitbahay natin, nakausap natin, hindi ba lang natin masira ng gospel? Kapatid, huwag natin sayangin ang panahon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano na wala ka nang gagawin. Mainit ka sa simbahan. Kung dito ang Sunday mo, every Sunday nandito ka, pero wala ka nang gagawin. Mayroon pa rin. Sabi ko nga, hindi lang po Sunday ang buhay mo. Hindi lang every Sunday ang buhay natin bilang sa Kristiyano, kundi habang tayo nabubuhay, mayroon tayong pananagutan sa ating kapaligiran, sa ating mga mahal sa buhay, ang kaluluwang minamahal ng Diyos na dapat nating gawin ang kalooban ng Panginoon na abutin sila. Amen. Isang vision na hindi mawawala. Sabi ko, Lord, ano ang ibig sabihin nito? Mahal ko ang bawat kaluluwa. Kung bakit ako napunta, tinubos ang mga kaluluwa, ang mga kasalanan ninyo na dahil sa inyong kaluluwa. Isang kaluluwa ay mahalaga para sa akin. Sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Nabigyan tayo ng Diyos ng kalakasan upang tayo ay magkaroon ng panahon para sa kanyang gawain. Si Jesus ay nahabag sa mga taong makasalanan tulad natin na dapat natin gawin din kung paano tayo kinahabagan, maging mahabag din tayo sa ating una. Sino ang unang neighbor natin? Sino ang ating kapwa? Siyempre yung nasa loob ng tahanan, yun ang kapwa natin. Kung natin yung tigilan yun, kahit gaano bang salita na narinig natin laban sa atin, na pinapagsabihan tayo kung ano-ano, huwag kang tumigil. Trabaho natin yan, abutin sila. Amen. Huwag tayong titigil. Makarinig man tayong laban sa atin, huwag mong pansinin. Dahil ang Diyos may magagawa kaysa sa atin. Kung tayo ay mahina, kung tayo ay maiksi, ang pasensya, mas mahaba, mas siya ni Lord. Kaya huwag tayong titigil. Dahil ang si Lord, ang puso niya, Ama, patawarin mo siya, lagi pagpapatawan. Huwag natin gamitin pairalin yung ating sariling pride o sa ating sarili nating katauhan na pag nagalit sila, manakalimutan kayo. Ano sinabi mo? O tulala, mamatian mo na. Diba? Ulitin mo nga sinabi mo. Matapang tayo. Nawawala na yung ating pagpapakubaba, pagpapasakop sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Ang pagsabihin mo lang kapwa mo ng mga bagay na hindi maganda, sinisira mo ang relasyon. Ikaw mismo, tayo mismo nagsisira ng relasyon sa Diyos para magkaroon ng barrier ang paglapit na sa Diyos. Kaya nga, sabi niya Apostol Pablo, huwag na kayo kumayon. Tatakbo ng mundo ikaw. Ang mundo, pura-pura ko ng mundo. Magaling ang mundo. Sobrang galing ng mundo. Sige na, patunayan mo. Ano gusto mo? Ganun, pag ginawin mo, pagbibigyan ka talaga. Pero si Lord, tignan mo, ano ginawa? Yan ang kaibahan ang ginawa ng Panginoon sa mundo. Si Lord, laging pagpapakubaba si Christ, lagi na sinasabi na mahal ko kayo. Ama, patawarin mo sila. Pero ang tao, tignan mo, dalawang beses mong pagsabihan, may maririnig ka na masama. Alduwa ka na, ha? Sarap pa. Tatawa ka ng warning. Sarap pa nga yan, sarap pa. Diba sa mga magulang, minsan pasabi ang akin, isa pa anak, isa pa. Malalaman mo na ngayon kung paano kalupit ang aking pamalo. Pero si Lord, maamo. Tignan mong ginawa niya. Nilait na, pinagsabihan na masama kung ano-ano, magnanakaw, mamuha ng tao.
Laing ulo kung ano-ano ka. Kampo ng demonyo, inaalin ng demonyo, kung ano-ano pinagsasabi kay Christ. Pero may narinig ba siya? May narinig ba sila? May narinig ba tayo kay Lord na sumbahin tayo? Hindi po. Kundi habang ang ibinigay ng Panginoon na hindi kayang patumbahin ng demonyo. Yun ang sekreto niya eh. Habang siya ay ginagamit ng Diyos sa pagpangangaral, habang siya ay ginagamit maitili ng Diyos Ama, siya rin ay patuloy na nagpapakumbaba. Kaya nga sabi ng Biblia, ang nagpapakataas ay ibababa. Ang nagpapababa ay tataas ng Panginoon. Habang tayo ginagamit ng Diyos ito sa mundo, ibaba mo ang sarili mo. Yes, ibinigay sa iyo ang gift ng Panginoon. Marami kang gift ibinigay sa iyo. Magpakumbaba ka lang. Huwag mo ipagmalaki kung anong mayroon ka. Kaya nga dito, huwag mo ipagmalaki na magaling ka, marunong ka na. Huwag tayo magmalaki na ikaw na lang ang ginagamit ng Diyos. No. Na someday, makikita mo yung mga tao, mga akala mo, walang alam, pero pag ginamit ng Diyos, with anointing. Huwag mo akalain na, porque ikaw ay inaasa ng Diyos, sa lahat ng aktibo ng gawain, ikaw na lang. Hindi po. Ang Diyos ay gagawa kung ayaw mo. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Kasi ang free will na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gusto niya mag-manifest sa buhay mo. Pag sinabi manifestation with love of God, sa pag-ibig ng Diyos, mangyayari sa buhay mo. Nagkahari ang Diyos sa buhay mo pag ikaw ay nagpapasakot sa Diyos at nakikita ng kapabaang loob. Tingnan mo si Christ. Naging matagumpay. Kaya naman ang kanyang pangalan higit na ibinigay ng Diyos na lahat ng pangalan ng mundo. Pinakamatakas na pangalan. In Jesus' name. Amen. Wala nang hihigit pa sa pangyari ng pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi mo nga, lahat ng tuhod, lulod. Lahat ng labi ay magsasabing sa Hesus ay Diyos. Amen. Jesus is alive. O diba? Buhay naman talaga ang Panginoon. Kaya sino ang makakapagpanakit? Kung ang Diyos ay panig natin, sino laban sa atin? Dahil buhay ang Diyos natin. Amen. Hindi siya patay. Tulad na ginagawa natin na ulit-ulit na piniposisyon. Atay. Walang patay, hindi makakita. May tayo, hindi makalaman. May hindi makapagsalita. Yan ang Diyos nila. Pero ang Diyos natin buhay. Amen. Pagkapakan natin ang ating Diyos buhay. Dapat natin gawin sa mga tao. Hindi lamang sa ating mahal sa buhay. Iparamdam, ipakita kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Huwag kang mahiya. Kasi once na ikaw ay tumatayo bilang isang Kristiyano, nag-testify ka na ikaw ay anak ng Diyos, pinapakita mo na ikaw ay lingkod ng Diyos kahit hindi ka magsalita. Kapag ikaw'y nakatayo doon sa buhay Kristiyano mo, bilang ikaw ay anak ng Diyos at tinawag niya, hindi ka nahihiyang ipagsabi ang pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw ngayon ay nag-share na. Ikaw ngayon ay nagbabahagi na ng kapangyarihan ng Diyos. Pero pag nakitaan ka ng hindi maganda, masasabi mo bang nagpapaluto ka sa harapan ng Panginoon? Hindi, nalaigin pa tayo niyan. Tingnan mo, kaburubur na aking na niya, ganyan pa na magsalita. Diba? Tingnan mo, lagi na nila sa simbahan, linggo-linggo, pero hindi naman pala ang puso niya pala madilim. Napagsasabihan tayo, kaya minsan, huwag tayong magalit, ito naman. Naturingan tayong Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa atin. Sa konting panalita lang, nag-aapoy ka na kagad. Relax lang. Sa salita pa ng kaibigan mo, ikaw lang pakarami ng salita. Relax ka lang. Diba? Pakinggan mo muna ang sa inya. O bakit ka nagagalit? Bakit ka nagsisigaw? Bakit mo ako pinasabihin gano'n? Okay, go. Pag nakita mo ang rason niya, hindi na, papasok ka na. Ganun ang matalingang Kristiyano. Pero pag ikaw sumasagot, hindi pa siya tapos magsalita, sasagot ka na, ay wala, hindi talaga tayo magkakaintindihan yan. Magsasakot tayo yan, para tayo magsasakot. Hindi ka rin ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay laging nakikinig. Ang Kristiyano ay magaling makinig. Kung ano man yun. At
doon ka nagiging matalino. Doon ka tinagurian matalinong Kristiyano kung ikay marunong makinig sa sinasabi. Higit sa lahat sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Pangalawa, yan, ang paghahambing sa pagitan ng dalawang magnanakaw o kriminal. 39:41. Kasabi dyan, basahin natin sa 39:41. Hinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon ang sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan ng tulad niya. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi ganito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Diba? Inihambing. Ang paghahambing sa pagitan ng dalawang kriminal. Mismo yung isa ng patunay. Hindi mo man nahihili. Mayumaning kasalanan. Wala naman itong kasalanan. Pinakot tayo nga dapat. Nandito, pinagkakasahan tayo dapat. Tama lang sa ginawa natin. Ibig sabihin, inadmit niya ang pagkakamali. Nakita niya ang pagkakamali niya, yung isa. Pero yung isa mataas pa rin ang pride. Kahit pagkala ako, nahuli na nga, pinarasala, napako na, hindi pa rin nag-aamin. Hindi, wala akong kasalanan. Hindi ako kumuha yan. Napako na siya, pinarasala siya, may evidence na. Nakita na sa maraming dato, ayaw pa rin umamin. Mataas talaga ang pride. Mayabang. Kaya nakita natin yung isa, inambing ang Panginoon. Tingnan mo ang Panginoon niya. Tingnan mo ang Panginoon. Wala siyang kasalanan pero pinako siya. At nakita ng isa kung paano ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nakita niya. Panginoon, alalahanin mo ako. At nanalig siya, sabi dito, ayon sa propesya, sa Isaiah chapter 53, nakita natin kung paano ko na prophesize na ang isang lingkod ng Diyos ay magdadanas ng kahirapan at napako sa cross. Tingnan natin ang kaibahan ng napako sa cross ng ating Panginoon. Ang dalawang magnanakaw o kriminal, hindi alam ang kanilang pangalan at ang edad. O ang background, sabihin natin yung background, hindi alam. Yan ang kaibahan. Pero si Christ, alam na alam ng mga tao kung ano si Christ. Nalaman nila na ang tao ito ay walang kasalanan. Ang tao ito ay hindi dapat parusahan. Sabi nila. At maraming nakakilala sa Diyos nung ang Panginoon Hesus ay nabuhay ng muli. Yan ang pagkakaiba. May pagkakaiba sa dalawang na parusahan ng kamatayan. Ang isa ay nagpatuloy sa kanyang pangungutya sa verse 39. Ang isang magnanakaw ay nagsisi. Nakita natin yung nagsisi siya. Kinilala ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Bakit mo sabi? Dahil sinabi na, alalahanin mo ako, Panginoon, bakit ko'y nag-ahari na. Ibig sabihin, may puso niya at may alam siya tungkol kay Jesus kung ano si Kristo. At nalaman niya, kung na si Jesus ay wala kasalanan, siya ay matuwid. Kaya siya nagsisi na siya ay tagapagligtas na pinadala ng Ama. Kinilala ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas niya. Kung isang magnanakaw. Ano ang nagdudulot ng pananalig sa kasalanan? Inihambing ng magnanakaw ang kanyang sarili sa cross ni Jesus. Okay, Jesus. Kung paano, nakita niya ang Panginoong Jesus ay matuwid at walang kasalanan. Yun ang pagkakaiba nila. Na walang kasalanan tao ito. Bakit ipinako? Walang kasalanan yan.
Na dapat tayo ay makaranas ito. Totoo naman. Na dapat tayong tao, nandito sa mundong ito, na tayong nilikha ng Diyos, ay dapat parusahan. Subalit itong habang ng Panginoon, at tayo nandito dahil sa habang ng Panginoon. Hindi dahil kay pastor, kay brother, kay sister, kung bakit ka nandito, kundi dahil sa habang ng Panginoon, nandito ka sa presensya niya. Amen. Alam pa natin ang Diyos na buhay. Yun ang dulot ng pananalig. Kung paano po tayo nagkaroon ang pag-amin, ang admit mo ng kasalanan mo na ikaw'y makasalanan, na si Kristo ay walang kasalanan, siya karapat-dapat, siya tagapagligtas. Doon po nagkakaroon ng pagkakataon ng tao ay magsisi. Nagsisi na po. Kasi nung tayo nagsisi, Lord, inaamin ko na ako'y makasalanan. Sino dito ang pagtanggap sa Panginoon ay pinasunod sa prayer sa kamay? Yung paano ka natanggap sa Panginoon, yung una mong tumanggap, di ba mayroon sa inyo nanalangin? Ano yung pinapanalangin sa iyo ng pastor o ng kapatid natin na, di ba pinapasunod tayo sa prayer na, inaarin mong ikaw mismo yun? Na Panginoon, ako'y makasalanan, inaamin ko ikaw makasalanan, kaya patawarin mo ko Panginoon, ikaw ako ngayon, mag-aari ka sa puso ko, ikaw na po ang aking Panginoon. Tulad nitong ginawa, tulad ng ginawa isang kriminal na to, nagsisi, kinilala ang Panginoon bilang tagapagligtas, at siya ay sabi ng Panginoon na hindi isasama kita sa paraiso. Siya ay naligtas. Amen. Nang dahil sa pagsisi at pagbalik loob sa ating Diyos na buhay. Kinilala ang Panginoon bilang siyang matuwid at walang kasalanan, kaya naman po tuloy-tuloy yung pagdaloy ng biyaya. At wala na pong ibang salita ang Panginoon na sinabi, teka lang. Alamin mo muna ang history mo. Paano ba ako kayo ligtas? Ang tao ganun eh. Bago maniwala, kasi sumilib ang tao eh. Sige na, hindi mo muna. Nagbawa ako. Nagkuha mahulugan ng motor. Siyempre, may co-maker. Ako ang co-maker yan. Interview. Ining tao mo, ining kaano-ano mo ni. Ay, barkada ko yan. Gaano mo siya kabistado. Saan talaga siya. O wala araw kaya. Kinikilala mo na bago sa maralisan ninyo ni. Araw kaya ng patindi. Ngayon, pag nalaman ka na okay na, realisan ka na. Pero ang Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip dahil ano? Dahil ano? Ang nakita ng isang tao. Kapag ang tao tuwa na nagsisi, nagtalikod sa kasalanan, nagbalik sa Diyos, instant ang pagpapatawa na Diyos ibibigay sa atin. Amen? Ibibigay sa taong gustong makasama ang Panginoon. Hindi nagdadalawang isip ang Panginoon. Tika lang muna. Alamin ko muna ang story mo, kung tagasaan ka, paano ka, baka ikaw kriminal. Pero si Lord, hindi tumingin sa ganong anyo. Kung titignan ng Panginoon, alam niya na kriminal tao ito, kaya na napako siya, hindi niya inimbestiga pa. Ang nakita ng Lord doon, yung kanyang kaluluwa na nagsisisi. Amen. Yung kanyang kaluluwa na minamahal ng Diyos at nakita ng Panginoong Hesus na buong puso siya nagsisisi. Kaya nga, wala nang magsalita. Okay, kayo, isasama kita sa aking paraiso. Praise the Lord. Naligtas ba o hindi? Naligtas. Palakpakan natin ng Panginoon. Isang kaluluwa ang ililig ng Panginoon. Kahit sa bingit ng kamatayan, nailigtas ng Panginoon sa kaluluwa. Kaya mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Kung tutusin, bahala ka sa buhay mo, Basta ako sa langit. Kung tutusin, wala kang pakialam sa'yo, para sa dito na pako, bahala ka naman. Pero ang Panginoon, inalalay pa rin ang kanyang katabi. Sabi ko sa inyo, ang Diyos hindi siya kung lang tao na kumbaga diktador, hindi diktador ang Panginoon.
Malaya tayong magpili kung gusto natin. Tingnan mo, yung isang magnanakaw pinapita, ano pa lang. Kung tutusin, tatabihan ng Panginoon, huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin yan. Ako kay Pierno ka. Huwag mong sabihin yan. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Bakit? Dahil yung, paano mo ba manifest ang ating free will na binigay sa iyo ng Panginoon kung ang Panginoon mismo magdidikta sa iyo? Diba? Kung tutusin, pwede naman yung sabihin ng Panginoon. Ay, huwag mong sabihin yan. Dahil mo ba Pierno ka? Hindi namin hinayaan ng Panginoon ang free will na ibinigay sa atin kung anong gagawin natin. Hindi mag-work yun kung hindi natin gagawin yun. Kaya ganun kadakila ang Panginoon sa buhay natin. Kaya bisa sinisisipan ng Diyos ang tao. Diyos kayo, ba't pinabayaan mo? No! Ang Diyos ay mabagin at mapagmahal, hindi nagkulang. Kaya nga, hinayaan tayo dahil gusto niyang mangyari sa buhay natin ang free will na binigay sa atin na malaya kang sumunod, magsisi, malaya kang mag-confess sa iyong kasalanan. Amen. Hindi ka lang napipilitan. Kasi pag napipilitan ka lang, sumunod ka sa aking panalangin, brother. Panginoon, patawarin mo ako. Wala naman sa puso. Kaya dapat, kung nanalangin ka, bukal sa puso mo talaga. Na ikaw nagsusurrender ka talaga ng kutuhan sa harapan ng Panginoon. At tatlo, ang pagbabalik loob na nagsisi. Tignan mo yung isang kaluluwa, nagsisi. Nagsisi na magnanakaw. Verse 42, 43. Napakita po natin yan. Sabi yan, ang pananalig ay laging nauna sa pagbabagong loob. Kasi paano ka magsisi kung hindi ka naman naniniwala? Di ba? Uunahin mo na yung pananalig mo. O, naniniwala ka ba? Opo. Nakakala magsisi. Naniniwala ka ba kapatid ang Panginoon Jesus ay namatay sa cross? Amen. Naniniwala ka ba na ang Panginoon Jesus ay namatay para sa iyo? Amen. Naniniwala ka ba na ang Panginoon Jesus ay banal at walang kasalanan? Amen. Nakakala mo, magkakaroon ng pag-isip-isip, pag-nilay-nilay na oo nga, ako'y makasalanan. Lord, patawarin mo ako. Kaya nga po, ang pananalig ay laging nauna kaysa sa pagbabago. Iniwan niya ang kanyang mga kasalanan. Tinanggap niya si Kristo bilang tagapagligtas ng Panginoon. Ang taong nagsisisi, ang taong tunay na nagtalikod, iiwanan na ang dating pagkatao. Amen. Siya ay bago na. Wala na dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya tandaan po natin, bago na tayo. Hindi tayo luma. Sino ang gusto sa luma? Nasa kamay. Luma, alam niya yan. Ang bago, sino ang gusto sa bago? Nasa kamay. O, isa lang ang taas ng kamay. Ato na siguro, kaya hindi na natin sa kamay. Okay, malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Ano ba? Tingnan mo ito isa. Hindi pa po nakikita ang milagro, pero naniwala na. Sinisipin ito isang taong napako sa cross na kasama ni Jesus sa kriminal. Hindi pa nakikita ang milagro, pero naniwala na siya. Na sa Panginoon, ikaw ang Panginoon ng aming tagapagligtas. Diba? Ang pagbabalik loob at pagsisi ng isang magnanakaw, iyon po ay nakitaan ng pagtunay na pagpapakumbaba. Hindi pa po nagmimilagro ang Diyos, pero naniwala na. Kaya mapalala yung naniniwala at nananampalataya kapag nakikita niya ang Diyos. Amen. Huwag tayong maging to sa believe lang. Tingnan mo, Lord, kung talagang kikilos ka. Nakala ko tulad mo kung nasunod pag meron yan, himala. Ngayon, paano mangyayari ang himala sa buhay mo? Mangyayari ang himala sa buhay mo kung ikaw mismo ay maniniwala. Kahit gaano ng panalangin, hindi ka maniniwala, wala akong mangyayaring himala. Amen. Kaya nga, kung gusto mong magkaroon ng himala, manalig tayo, at gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay natin. Alapakan mo natin ang Panginoon. Ano nakita niya, nakasama niya ang itinako
ang Panginoong Jesus, pero tinawag niya ang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Hindi niya pa kilala ang Panginoon, pero tinawag niya ang Panginoon yun. Gaano kalaki ang pananampalataya na yun? Hinarap ang kamatayan at naniwala na muling sa muling pagkabuhay. Inanggap ng pagkanakaw, ang kamatayan, inanggap niya, pero naniwala siya sa muling pagkabuhay. Bakit ito sabi naniwala sa muling pagkabuhay? Dahil sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ito ay pagkain na. Ibig sabihin, naniwala siya na may muling pagkabuhay. Pag mamatay ka sa cross na yung literal, sa langit, mayroon siyang kantimpala. Ibig sabihin, naniwala ang magnanakaw na yon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sipin niyo yan, wala pang himala yun, pero ang faith niya, grabe. Grabe ang faith niya na makakaroon siya eternal life, na makakasama niya si Christ. Minsan na Kristiyano, nakita na, may himala na, pinabang Israelites. May mga pangyayari ng Diyos kung may naba na, ginamit na ng Diyos kung ano-ano mga bagay, pero hindi pa rin naniwala. Kaya matitigas talaga ang ulo ng Kristiyano, dahil tayo ng Israel. Alam na natin ang hindi pwede, ginagawa pa rin ng tao. Matigas. Alam po natin, ang salita ng Panginoon nagtutuwid sa atin. Amen. Hindi tayo binabaon sa kasalanan o sa pagtulo sa kundi pinapaalalahan tayo ng Diyos para tayo magising sa katotohanan. Dahil sino ang katotohanan? Si Jesus Christ. Nasa katotohanan tayo dahil Kristiyano tayo. Amen. Kaya dapat mamuhay tayo ng tapat at nasa katotohanan. Ano pa? Ang tugon ng Panginoon. Tingnan mo yung sinabi ng Panginoon. Nanalig yung magnanakaw. Ngayon po, tinugon siya. Sabi sa verse 42, sinabi pa ito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahali ka na. O, di ba napakagandang sagot ng Panginoon Diyos? Sabi niya, sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Wow! Napakagandang pangyayari sa buhay ng tao. Ganun po. Baka hindi ka rin naghirap ng kung ano-ano pa, nagpunta ka sa church, nag-worship ka, nag-ministry ka, napakahaba ng panahon para ikaw maligtas. Imagine isang tao ka na ngayon ka lang nagsising. Sinabayan ka na pa rin ng Panginoon na ngayon, isasama ka sa paraiso. Wow, imagine. Isang malaking himala. Makasarap siguro pakiramdam mo. Huling hininga mo na, huling buhay mo na. Nakapigil ka ng kamatayan, nandiyan ang Panginoon. Ganun din ang tao. Totoo lang, kapag ang tao ay wala sa Diyos, tinuturing na patay. Ang tao, kapag wala relasyon sa Diyos at malayo sa Panginoon, patay sa harapan ng Diyos. So, balik tayong mga binuhay muli na naglingkod at tanggap sa Kanya at umakasa sa biyaya ng Diyos, ngayon po, ay pagtingin ng Diyos natin, tayo ay mga buhay sa harapan niya. Kaya hindi po tayo mawawalan, tandaan po natin, nung linggo-linggo mo punta sa simbahan, yung pagsakripisyo mo dito, hindi ka mawawalan. Amen? Panalo ka! Amen? Sabihin mo sa iyo katabi, panalo ka kapatid. Diba? Napakasarap pakinggan na ikaw ay mayroong kang panalo. Pero kung tayo nagtatrabaho sa wala, alam susundok sa buwan na lulubog, nilitaw at wala kang focus talaga na yung goal mo sa buhay na mabigyan mo talaga sila sa buhay. Sayang. Ano pa? Wala na po tayong matapos. Pinahalagahan ng Panginoon ang isang kaluluwa kung paano niyang nakita sa kaluluwa na to. Kaya nga, papaano natin sila abutin o papaano natin sila nadalhin sa harapan ng Panginoon kung hindi naman tayo kikilos. Kaya ito ng panahon, huwag natin sayangin ang panahon natin na lalabing sa mundo ito. Dahil ko nasabi na lalabing, hindi natin alam ang buhay natin. Ngayon o bukas, wala na tayo. Ang buhay natin hindi natin hawak. Kaya nga, sa nalalabing panahon,
oras at taon, gawin na natin ang kalooban ng Panginoon namin. Huwag na tayo magpagtimbi-timbi pa. Laksan natin ang loob natin para mag-share o magbahagi ng salita ng Panginoon at magpakita ng liwanag. Tayo na sa liwanag, ha? Pinako tayo, ha? Dapat maging ilaw at asin tayo sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, sa ating tahanan. At tayo mismo ang gagamitin ng Diyos upang sila ay makalapit sa Kanya. Bilang panguli at tayo tapos na. Tayo po ba ay nagpapahalaga sa kaluluwa ng iba? Tayo po ba ay nagmamalasakit din ng kasama ni Kristo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, umamahal sa buhay? Tayo po ba ay tunay na nagmamahal sa Diyos? Kung tayo nagmamahal, sabi nga niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tayo po lang ito ngayon. Pinahalagaan ka ng Diyos, pinahalagaan tayo ng Diyos para mabigyan siya ng karangalan at gusto niyang makita na tayo lahat ay masaya sa harapan ng Panginoon na nagpupuri at naglilingkod. O Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi sapat ang aming ginagawa. Na every Sunday nandito kami. Every Sunday gumagawa kami sa iyo. Hindi ito sapat, Panginoon. Kulang pa ang buhay namin. Kulang ang oras at panahon namin, Panginoon. Kaya lang naman, Panginoon, kami kinakaludan mo. Dahil ikaw ay mahabaging Diyos. Dahil ikaw ay mapagpalang Diyos, mapagbigay ng pagkakataon sa mga tao sa inyo sa amin upang ay makapamuhay na ayos sa inyo. Magpalain mo po ang bawat isa sa amin na nandito at sa kanilang pagtsatsaga. Panginoon, kilala mo po sila. Alam mo po ang kanilang sakripisyo. Alam mo po ang puso ng isa't isa sa amin dito. Mga kabataan, kalalakihan, kababaihan at mga lider ng simbahan. Kayo ang nakakaalam at nakakatalo sa aming puso kung gaano kalalim ang relasyon natin sa iyo. At kung kami ay tutubos sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, pahalagan mo po kami, Panginoon. At gagawin din po namin ang magpahalagan sa aming kapwa, sa aming kapal sa buhay, sa lahat ng tao na aming kaharapin, Panginoon. O Diyos, salamat. Salamat sa mahabang pasensya. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ipinaranas mo ang pag-ibig mo sa bawat isa at sa buong mundo na ikaw ay nagbigay ng buhay at dumalang sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong dugo na siyang bumuhos, na siyang pang-asa namin lahat at naging kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasalanan. Salamat sa iyo, Jesus na taga-Nazaret. Kayo ang aming Diyos na tagapagligtas ng aming buhay. Kayo ang pinadala ng Ama upang kami magkakaroon ng pag-asa. Kailangan kami lalapit sa iyo ayon sa iyong mga salita. Ang sino mang kumilala sa iyo, Panginoon Jesus, ay ikilalan mo rin sa harapan ng iyong Amang nasa langit. Ang sino ang magkilala sa iyo dito at kung sino man ang hindi magkilala sa iyo sa harapan ng mga tao ito, hindi mo rin kikalalanin sa langit, Panginoon, sa harapan ng Amang nasa langit. Kaya, Panginoon, kami nakikilala sa iyo ngayon. Ang isa sa kalooban mo mangyayari sa buhay namin, ang kilalanin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ang kilalanin ka namin na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon, na matay ka sa cross ng dahil ka ay mga kasalanan. Ang iyong banal na dugo ang naglinis ng aming lahat na pagkakasalan. Wala lang tatanong. Wala nang ihigit pa sa ginawa mo, Jesus, taga-Nazaret. Na aming Panginoon. Lord, we declare in the name of Jesus. We declare in your name. Sasamahan mo kami, Panginoon. Iingatan mo kami, Panginoon. Sa buwan ng aming mga mahal sa buhay ay gagawain mo, Panginoon.
pag-ibig mo at ang mga salita mo ay di ko sa aming puso't isipan. Ay dalhin po namin ito kung saan kayo kumano. Luluwalating ka namin sa kabahin sa Espiritu ng katotohanan. Tanggapin mo ang pagpapal pagsamba na matamis na pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, praise God sa mensahe po sa atin ng Panginoon. Ngayon po ay natawag po tayo sa Tides and Offering. Tinatawagan ko po si Sister Jennifer para po sa pag-pray ng Tides. Sa lahat, di mo pa akong nalain. Heavenly Father God, we worship you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa lahat ng biyaya, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin. Binabalik namin, Panginoon, ng may pasasalamat, O God, ang lahat ng ginawa mo po sa buhay namin. Salamat sa mga biyaya mo. Patuloy, Ama, na turuan niyo po ang puso ng bawat isa makapagbigay, Panginoon, sa tithes and offerings. Natuloy nga po, O Diyos, na ang aming malilikom, O God, ay gagamitin, Panginoon, sa ikalalaban ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po sa puso ng bawat isa handang magbigay sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, aming Diyos, tagapagligtas. Amen.
p.m. to 6 p.m. prayer and music from